speaking of education, meron pong suggestion si Congressman kasi nakikita nyo po nakakalula ang pera na nauuwi sa katiwalian sa flood control projects. Ngayon may suggestion. What is your suggestion, Congressman? Ang classroom shortage ng ating bansa ay ina-estimate ng 165,000 classrooms. So yung budget ng 2026 na isinumite sa Kongreso sa nakaraang linggo lang po ay nagbibigay lang po ng 13 billion peso budget para sa sabihin po natin mga 5,000 lang na classrooms. Kaya sana yung budget ng flood control ay pwedeng ilipat na lang po sa mga classrooms. Hindi naman siguro lahat. I suppose, ang suggestion mo, hindi naman is-zero yung flood control. Kung hindi bawasan mo yung flood control, ibigay mo sa classrooms. Parang ganun po ba? Tama po. Ang budget na binigay po kasi sa flood control ay mahigit 250 billion pesos pa. Wow! At mga nakaraang mga taon, ang buong DPWH budget ay wala pang 250 billion pesos. Kaya kahit na bawasan natin ang karamihan ng flood control budget, malaki pa po ang matitira, lalong-lalo po kung gagamitin yung budget na ito ng tama. Tama. So mga magkano ang sa palagay mo dapat ilihis from the flood control budget, dapat ilagay natin sa edukasyon, sa pagtatayo ng mga classroom, which is also important, very, very important for the future. Sabihin po natin 80% ay pwedeng mabawasan at hindi naman po kailangan lahat ilagay sa classrooms. Pero kung yung 250 billion ay maging 50 billion na lang, malaking halaga pa po ang 50 billion. At ang nakikita po natin kasi ay unang-una, ang cost ng flood control projects natin ay sabihin po natin mahigit doble ng dapat maging cost. Kasi syempre marami pong mga inefficiencies sa pag-implementa ng DPWH ng flood control projects. At pangalawa po, sa karanasan natin sa Batangas, tiningnan natin ang mga pinopropose na flood control projects sa darating na taon. Marami po sa mga proyektong ito ay wala pang feasibility study. At sinasabi po ng ibang mga engineer, baka kahit na ilagay mo ang flood control project na yan, hindi naman po makakatulong sa baha sa atin. At pangatlo po, kahit na nagawa na yung mga project, marami po sa kanila, wala pang isang taon ay nasisira na. Sa ating distrito sa Batangas po, in-inspect natin ang mga flood control projects at nakita po natin na halos lahat ng mga naipagawa sa mga nakaraang mga taon ay nasisira na. Anong ibig sabihin noon? So, pwede ba nating i-conclude therefore na substandard ang 1 year, gone with the wind kaagad yung pera natin, yung budget ninyo dyan sa Batangas, ganun lang, isang taon lang sira na? Tama po. At ang importante pag mag-invest ka sa isang infrastructure project ay ma-benefit mo tong project na to over many years. Yes. Kung isang taon lang po yung flood control project, talagang hindi sulit po yung gastos na ito. Hindi, ang ibig ko sabihin is, baka sinasadya na pang isang taon lang para sa susunod na taon, mahingan ulit ng budget. Di walang katapusan po yun. Kung sinong maupo, hihingi siya ng hingi ng budget, meron siyang cut dun sa kabuoang budget. Hindi ba nakakagigil po yun? May ganyan din po at nakita nga natin na kasama sa proposal sa 2026 budget ay ang pagdagdag sa mga nasira ng flood control project sa aming distrito sa 2025. Kaya tama po na tingnan natin din yung mga nagawa na at kung maaari po, sagutin na lang ng kontraktor yung pagsasaayos sa mga nagawa ng mga flood control projects. So ibig sabihin, Congressman Leon, hindi lang sa Bulacan, kasi ang presidente nagpunta ng Bulacan, 2 beses na ata, no? Yung expose ni Senator Ping Lacson, Bulacan din yun. Hindi lang sa Bulacan, pati dyan sa inyo sa Batangas, may mga dispalinghadong flood control projects din, naglipa na din, marami din. Unfortunately, sir, I would say sa lahat ng mga distrito ng ating bansa may ganitong problema kasi parang systemic po yung problema sa buong DPWH. At maganda po sa ngayon, may spotlight ang ating Kongreso sa mga problema ng DPWH. Pero kung hindi po natin masolusyonan ang mga problema sa implementasyon ng mga proyekto ng DPWH, hindi po advisable, sir, na magbigay ang Kongreso ng malaki pang budget. Sa tingin ko po, hindi lang para sa flood control, pati din po sa ibang klaseng mga infrastruktura, ang implementasyon
ay maaaring sabihing substandard. Tama. And going back to the issue of classrooms, ano po, hindi ho ba na ang agency na in charge sa pagtatayo ng classroom is also DPWH? Sa ngayon po, sa DepEd, inilaan yung budget pero pinapagawa nila sa DPWH. Pero ang isa sa mga magandang idea ng Kongreso ngayon ay ipagawa na lang din sa DepEd o sa mga local government units ang mga classrooms. Kasi kaya din po maliit, 13 billion pesos para sasabihin po natin 5,000 na classrooms ang budget para sa 2026 dahil ang sinasabi naman po ay konti lang ang magagawang mga classrooms ng DPWH. Pero kung tingnan naman po natin ang daming mga LGU sa buong bansa, kayang-kaya naman nilang iimplementahan kung ibigay sa kanila ang pondo. At sa tingin ko po, maganda din ang mga LGU na mag-implementa kasi sila ay makakatugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga constituents at malapit po sila sa kanilang mga constituents kumpara sa DPWH na nasa national government pa. At pangatlo ay answerable sila sa kanilang mga botante. Kaya kung hindi maganda ang mga ginawa nila, baka hindi na po sila iboboto muli. So ang suggestion mo ay idadaan ang pondo sa local government unit. Kung may dagdag na budget yung DepEd na itatayo ng classroom, hindi DepEd mismo ang magpapabid at mag-administer ng bidding process pati ng construction process kung hindi yung local government units. Sa tingin ko yan ay isang magandang solusyon at maganda din po na maging all of the above dahil napakalaki ng ating shortage at may mga estimates nga po na isang dekada pa bago natin maitayo itong 165,000 classroom shortage. Kaya dapat DepEd, DPWH, LGU, may mga ongoing din mga private-public partnerships na naipropose. Lahat po dapat ay magtulungan para ma-zero natin itong classroom shortage. And finally, how feasible is your suggestion, Mr. Congressman? Alam naman natin, yung mga ibang kasamahan mo dyan, baka may pet projects na sila. Kumbaga na ano na nila, naka-program na, kita ko dito sa proyekto ito, ganito ha. Gaano ka realistic yung suggestion ninyo na matupad, you being the Vice Chairman of the House Appropriations Committee? Dahil sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto niyang wala ng korupsyon sa mga flood control projects at dapat mahiya naman ang mga propose ng mga flood control projects na ito. Sa tingin ko nandyan na yung political will. At sa ating hearing nung Monday, si DBM Secretary Amena Pangandaman mismo naman po ang nagsabi din na ang 2026 budget ay dapat maging education budget at bukas po sila sa proposal na ilipat yung flood control budget sa mga classrooms. Ayan. O may pahabol, nakulang pangalan. Palagay naman ang name ninyo. Sabi niya, Sir Alvin, paas naman kay Congressman Laviste kung bakit madalas ang power interruption sa area ng Lian at Nasugbu. Under ba to sa distrito mo, Lian at Nasugbu? Twice a week na ngayon. Tama po. Ang isang dahilan ay ang kuryente ay nanggagaling po sa 69 kV lines ng NGCP na pag nagme-maintenance po ang national grid, yung buong sistema na gumagamit ng linya na yan ay nata-turn off. Ang maganda po ay kung may redundancy. Hindi lang po isang linya ang aasahan para kung nagme-maintenance yung isa, yung mga iba po ay hindi kailangan putulan ng kuryente. So paano yan? Hindi naman tatagal. Ibig sabihin, pag natapos na yung maintenance, back to normal naman. Kaso madalas po yung maintenance. Kaya kung tingnan natin po yung mga lungsod, marami pong mga linya na nagbibigay ng supply ng kuryente. Hindi man tayo dapat mag-rely lang po sa isa. Tulad po ng mga daan, kung isa lang po ang daan sa isang bayan, pag nag-maintenance yung daan na yan, wala na ibang daan na. Yeah. Dapat po, marami pong mga madadaanan tayo papunta sa isang lugar. No, but it will take time to construct another 69 kV transmission line. So, ganun din ang magiging resulta nun. Mag-aantay kayo ng matagal pag kinukonstruksyon, ano? Pero at least kahit papaano, may redundancy. Tama po. At mabilis lang naman po, basta aprobahan ang karagdagang mga linya. Okay. Pero, syempre, i-charge din sa atin ng NGCP yan. At saka ERC ata, kailan duman ng Energy Regulatory Commission din pag may dagdag na infrang ganyan, Kong? Sa totoo po, malaki naman po ang
kinokolekta ng mga electric companies. Kaya yung linya naman po ay maliit na gastos din. Ang pag-aproba lang ang hinihintay. Maba